Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munti programa, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start bakabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating pong mga viewers na maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po sa Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 111 na mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal. Meron siyang 89 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 49 na mga comments. Alain Dilon. Meron siyang 20 na mga comments. And Esing Mariano. Meron siyang 16 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Barbara Butler, Katita Darl, Susan Torres, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang happy 7th birthday kay Johan or Johanny Estela Magalyon. Siya po ang apo ni Sir Joseph Magalyon. Happy birthday! And also, happy birthday sa anak ni Ma'am Iying Gimentisa. At syempre, i-greet natin ang ating mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, i-greet natin, syempre, ating po mga suki, mga early birds. Yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Nonoy Florenhes, Pamandawi City. Hi to Flaviana Abila, Emmy Mapalad, Esing Mariano. Nandyan rin po si Lilian Lalyave, John V. Montero. Nandyan rin po si ating pong haters na si Fast Track. Hi to VUT, Noel Narcida, Gina G, Lolita Maneja, Lenny Ramos. Nandyan rin po si Antonio Payos, Lailani Ramos, and hi to Joselito Di Guzman. Okay, so kumusta ang lahat bakabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry! Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ibabakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, sa ating pong last vlog makabayan, ang dami kong nabasa doon, mga bago yata na mga bagong pasok dito po sa ating channel, mga haters natin o yung mga anti-Marcos na mga DDS makabayan. Ang dami yata kasi meron silang comment doon. Ito po ay tungkol po sa ating top 5 commenters. Kasi itong mga bago ng viewers na to, nagdududa sila, baka gawa-gawa ko na po makabayan, ito pong ating top 5 commenters. Kasi nga, isang account, ang dami pong comment makabayan, di ba? Merong umabot po
po ng 111, 100, 90, 80. So marami talaga yan na number in terms po sa comment mga kabayan. So ang dami talaga yan. Kasi nga, syempre ito po mga DDS, mga Tay Marcos, kasi sila parang kapag merong maraming comment, iniisip nila kagad na yan po ay trolls mga kabayan. Yan po ay trolls. Kasi nga, dun po sa hanay nila, na mga DDS, marami kasi silang trolls mga kabayan. So kapag maraming comment dito, binabara nila yung isa pong mga personalidad at saka isang comment, isang account mga kabayan, kapag maraming comment, tinatawag agad yan na isang trolls. Pero dito po sa channel ni Sir Ivan, walang trolls dito mga DDS. I can assure you, wala pong trolls dito. Yan pong mga account na yan pong mga viewers na yan, marami silang na-comment dito kasi nga nagpalabas sila dito po ng kailang saloobin dito po sa ginagawang kabulustagan ng mga Duterte. Marami silang mga na-comment. And aside from that, according po sa ating viewer, kasi nga nag-message sila sa ating mga kabayan, kasi nga marami daw tayong mga topics dito. Maraming topics, ibig sabihin, marami rin po sila daw na i-comment dito sa ating channel. So, I can assure you, mga haters, hindi yan mga trolls. Unlike doon, sa inyong kampo, sa mga DDS, maraming trolls doon. Diba? Maraming naglabasan ngayon ng mga balita. Ito pong si Sara Duterte, since noon pa mga kabayan, meron talaga yung mga troll army. Meron ho yan mga kabayan. Hindi natin alam kung yung ba talaga yung mga kasama po sa pero nila or binabayaran po ni Sara Duterte, I don't know. Pero I can assure you, maraming trolls po ang mga Duterte makabayan. Kung bakit nanalo po itong si Digong noon sa year 2016, kasi doon po nag-umpisa yung troll army ng mga Duterte makabayan. At yan po'y ikinanta ni Cap Ninyo Barsaga. And not just Cap Ninyo Barsaga, yun po mga DDS noon na bumaliktad mga kabayan. So may challenge si Sir Ivan sa mga DDS. Mag-comment kayo ng marami dyan sa comment section paano paabotin nyo na or palampasin ninyo ng 40, ng 50, 60. Then, check ninyo sa ating next vlog kung hindi ba kayo makakapasok. At kung kayo nagdududa kung paano ko yan, kinolek po lahat ng numero na yan na ganun po kadami ang inyong comment, ginamitan ho yan ni Sir Ivan ng isang online application. Kaya kung napapansin ninyo, di ba madali ko makita kung sino mo yung mga account na gusto pong magpa-shoutout makabayan. At saka kung matandaan rin po ninyo, di ba sinasabi ko dito kapag kayo po ay magpa-shoutout, i-comment nyo sa baba ng shout. Tsaka i-separate nyo po yung out makabayan. Bakit? Doon kasi sa online applications na ginagamit ko, ang isi-search ng makabayan, yung first word lang po, yung first word lang po na shout. Kaya nga makikita ko kaagad dito sa aking listahan yung gusto pong magpa-shoutout. Okay? So okay na ba mga haters? I can assure you, walang trolls dito. Mga totoong account ho yan. Kung yan ang inyong titirahin, kung yung mga account na yan ang inyong babardagolin, well, talagang babaliktaran ko yan. Kayo rin po ay babardagolin ng mga viewers ni Sir Ivan. Okay? So, anyways mga kabayan, ang dala ni Sir Ivan, no? Ang dala talaga eh. So, kahapon, before tayo pumunta doon, babalikan natin po itong si Sara, ito na pong si Digong mga kabayan, and also ang mga aso ni Digong, babalikan natin yan mamaya. Dito muna tayo po sa pautot ni Sas Rogando Sasot, and also, ito pong si Doc Lorraine mga kabayan. So nangyari kay Sasot, Sir Ivan, at kay Doc Lorraine. Una, nakita ko, doon kasi sa post ito ni Joy De Vera makabayan, na ang sabi po ni Joy De Vera na ang account daw ni Sasot Rogando makabayan, kilala man natin po kung sino si Sasot, di ba? Yung crush po ni Takeru Miyamoto makabayan, si Sasot. So sabi po ni Joy De Vera, that is 2 days ago, so ibig sabihin 3 days ago makabayan. Sabi niya, for the Motherland and Doc Lorraine's pages or Facebook page makabayan are taken down. Tinake down daw ni Meta ng Facebook ang account daw ni Sasot, yung isa niya makabayan, and also ang Facebook account ni Doc Lorraine Badoy. Tinanggal daw makabayan. So ngayon, nag-imbestiga si Sir Ivan kasi nga talagang very obvious makabayan kung bakit kay Sasot lang at saka kay Doc Lorraine ang tinanggal ng Facebook. Meron bang selective dito? Selective ba si Facebook makabayan? So kung malalaw natin, di ba that is last year, if not mistaken, somewhere November yata yung makabayan. November ba yun? November or October. So kung October man yung makabayan, so year ago.
Di ba na-take down rin ang account ni Sasot mga kababayan? Di ba yung kanyang For Motherland? And also natanggal rin po ang account ito pong kay Buljakira, kay Hitad mga kababayan. Nalaban natin yan. Di ba tinanggal ho that is year ago. So ngayon, ito na naman po ang ginawa ni Sasot. Kasi nga last year, sa hindi po nakakaalam, talagang sila po ay nalaman natin mga kababayan na gawa-gawa lang pala ni Hitad at saka ni Sasot yung pag-take down daw ng kanilang account last year kasi daw pinag-initan mga kababayan ni Facebook. Well actually, napagalaman ho yan na yan pala ay disabled lang. Disabled lang ni Sasot at saka ni Hitad ang kanilang pages para po pag-initan ng mga DDS supporter, ng mga Kiboli supporter, ng mga Duterte supporter, yung mga Marcos makabayan. Kasi nga, di ba, yun pong kasagsagan na talaga pong initan po yung nagbatuhan na ngayon, yung mga Duterte versus mga Marcos supporter. Diba yun yung time makabayan last year, somewhere last year. So yun nga, pinag-initan daw ang account ni Sasot at saka ni Hitad. Ngayon, ginawa na naman po makabayan. Bakit mo yan naisip, Sir Ivan? Kasi isipin ho natin, I'm thinking, bakit si Sasot lang at saka itong si Doc Loren Badoy ang tinanggal po yung account makabayan? Samantalang meron pa po na mas rabid mag-post dun sa kanilang Facebook account katulad po ni Hitad, katulad po ni Political Witchboy Ribam Pakabayan. Di ba ang grabe po mag-post yan? Sila si Bisda Quiros, sila ito pong si Loyal, si Pambansang Loyal, si PL Makabayan, yun si Pambansang Tagip-Tip. Grabe ho yan mag-post at lalong-lalo na ito pong si Jojo Connect TV. Grabe sila mag-post doon sa kanilang Facebook account Makabayan, pero bakit hindi tinanggal sila? Di ba? Ang ibig sabihin, gawa-gawa pa rin po yan ni Sasot Makabayan at saka ni Doc Loren Badoy. Sumakay na rin po si Doc Loren Badoy. Bakit? Inibisa kang Makabayan kasi nga every time po before po mag-vlog si Sir Ivan, dinadaanan ko lagi ang account ni Sasot yung hindi pa na-take down ang kanyang For Motherland. Anong nangyari, Sir Ivan? I'm thinking dito, baka kasi nagpaingay na naman po sa pangalan itong si Sasot. Kasi nga ang kanyang engagement doon po sa kanyang Facebook account sa For Motherland Makabayan, bumaba kasi. Yes, honestly, bumaba po ang engagement ni Sasot. Hindi na wala na po masyadong nanonood sa kanyang mga live, sa kanyang mga post kasi doon na nanonood siguro ang kanyang mga kalyado, mga viewers niya. Doon na po nanonood po sa iba pong mga vlogger na kalyado rin po na Makabayan. Yung mga makakibuloy, hindi na po ganoon kalakas itong si Sasot. Minsan nga, I think that is a week ago Makabayan, or week ago na ba, or mga 2 weeks ago, nakita ko kasi na nag-live itong si Sasot doon po sa kanyang account sa For Motherland. Ang kanyang views Makabayan, hindi man lang umabot ng 12,000. Di ba unlike noon na yung kasagsagan po dito ni Sasot umaabot po ng 60,000, pinakamababa niya na views is 40 plus, 50 plus, at saka pinakamataas niya na views Makabayan 90,000, 100,000, mataas talaga yung time na yon last year ito pong si Sasot. Pero lately, bumaba na po itong si Sasot Makabayan at lalo na ito pong si Doc Loren Badoy. Kaya siguro ginawa na po na ngayon para po sila po ay pag-uusapan na naman po Makabayan. Ngayon, ang suspect nila. Sino ang suspect sa Ivan? Yung dang hacker na taga Bangladesh Makabayan, mga Bangladeshi, sila ngayon ang pinag-initan po ni Sasot Makabayan. Sila na ngayon, yung mga Bangladeshi hacker ang pinag-initan at saka suspect sa pag-take down, hinak down ang account po ni Sasot at saka ni Doc Loren Badoy Makabayan. So sila po ang suspect dito ni Sas Rugando Sasot. Pero I can assure you, itong ginagawa po ngayon ni Sasot Makabayan, pinaiingay lang naman niya ngayon ang kanyang pangalan kasi nga bumaba ang kanyang engagement doon po sa kanyang Facebook account. Klaro ba? Diba Sasot? Sige nga Sasot, I challenge you. I-debunk mo si Sir Ivan, ang opinion ni Sir Ivan. Okay? And also, meron po nag-forward sa atin po ng screenshot galing at ito pong screenshot po ni Senyora Makabayan. Kilala ba natin si Senyora? I can sure na majority po ng ating mga kababayan dito, mga viewers natin dito, mga mahilig po sa social media, kilala nyo itong si Senyorita. Di ba Makabayan? Kasi last year, sa election po sa year 2022, di ba sinuportahan po ni Senyora ang Unity Makabayan? Nalaban natin yan. At saka si Senyora, hindi po natin ito nakikita physically kasi ang kanyang mga post Makabayan, ginagamit lang niya ang kanyang cartoonic po na profile, di ba? Cartoon po ang kanyang profile. At saka meron siyang palagi po mga post everyday Makabayan tungkol po sa mga artista. Or kung siya man ay mabibigyan dito po ng paayuda,
magpo-post siya sa kanyang account. At saka talaga pong malakas ang kanyang account, mga kababayan. Isipin niyo lang po, 6.8 million ang kanyang followers or mga viewers sa kanyang pong Facebook account, mga kababayan. 6.8 million. At every time meron siyang post doon na kahit ano-ano, mga kababayan, kahit anong post ni Senyorita, o maabot talaga yan ng 6,000 po na mga shares, 70,000 po na mga comments, as in marami, mga kababayan. So hindi basta-basta ang engagement ni Senyorita dyan po sa Facebook, mga kababayan. Ngayon, anong post niya, Sir Ivan? Ito po tungkol po sa Senate hearing kahapon, the other day, mga kababayan, doon po sa Senado. Yung tungkol po doon na pinapatawag po si Digong at saka nandun po sa EJK na hearing, mga kababayan, or sa War on Drugs. So, nung nakita ho yun ni Senyora, meron siyang comment kaagad, kinagabihan, mga kababayan, or after, or maybe during po sa Senate hearing. Sabi niya, Duterte pa rin. Kung hindi dahil sa war on drugs, hindi natin nalaman kung gaano katalamak ang droga at milyon-milyong Pilipino na pala ang lolong. Kung hindi na dahil sa war on drugs, mga kababayan, hindi na malalaman kung gaano daw katalamak ang droga at milyon-milyong Pilipino na pala ang lolong. So ngayon, meron kasi nag-comment sa atin, Sir Ivan, pwede mo bang i-debunk itong si Senyora? Well, actually, sa totoo lang, mga kababayan, malaking channel talaga yan eh. But dito po sa comment ni Senyora, may nakita ko tong butas dito na hindi niya inisip, mga kababayan. Ano kaya, Sir Ivan? Sinabi niya, nang dahil daw sa war on drugs, mga kababayan, nalaman daw ng mamayang Pilipino kung gaano daw katalamak ang droga at milyon-milyong Pilipino na pala ang lulong dito, mga kababayan. Well, Senyora, hindi mo rin naisip? Nang dahil po sa war on drugs, nalaman rin po ng majority ng Pilipino na mga Marcos, mga Pinklawan at lahat po ng mga neutral. Lahat po ng mga neutral po ng mga botante na yung sidekick ni Duterte ay Alice Lee, drug lord, Senyora. Diba? Naisip mo ba yan? Totoo naman talaga eh. 'Di ba? Yung si ang makabayan or si Yang pala si Yang, 'di ba si Yang Alice Lee siya po ay konektado po sa drugas makabayan or Alice Lee isang drug lord. Nang dahil rin po sa war on drugs, nalaman rin po nitong si Yang ay konektado sa drugas or siya po ay isang drug lord at siya po ay sidekick ni Digong. Ang ibig sabihin, si Digong malamang sa malamang, malaking posibilidad na siya po ay protector ho, Senyora. Siya po ay protector ng isang drug lord. Correct if I'm wrong? Diba? No hard feelings, Senyora. No hard feelings. Sinasabi lang po namin dito yung totoo. Well, actually, yung war on drugs po ni Digong, makinig ka, Senyora. Yung war on drugs po ni Digong, yan lang po ay pantakip. Yan po ay front act lang po sa totoo nilang operasyon. At dahil po sa war on drugs, malaki ang pirahan dyan. Dan dahil po sa war on drugs sa EJK, malaki po ang naipira ng kapulisan. Iilang kapulisan ha, hindi ko nila lahat. Iilang kapulisan po, Senyora. Correct if I'm wrong. Diba? Dahil po yan sa reward system. At ang reward system, yan po ay pinatotohanan po ni Garma na existing talaga po yung reward system. At ito rin pong si Digong, Senyorita, kung baka hindi mo nakita yung balita tungkol kay Digong kasi nga busy ka sa iba pong sa environment mo na style po sa pagbablog. Baka hindi mo alam, sinabi na ho yan ni Digong noon na siya po ay magbibigay ng 4 to 5 million pesos kung sino mang makakatigi dito ng mga high profile po ng mga drug lords, high profile po ng mga pushers o yung mga tulak. 'Di ba sinabi yan ni Digong, makabayan? Totoo naman talaga, marami pong nakakaalam dahil po sa war on drugs, dahil po sa EJK, maraming nalalaman ang mamayang Pilipino na itong si Digong merong ginawa pong kabulasdagan at kolokohan. 'Di ba, Senyorita? Sakto ba si Sir Ivan? Don't me. Sabi niya, makabayan, hanggang ngayon daw, di pa rin matanggap na majority ng mga Pilipino suportado ang war on drugs ng presidente. Salamat sa pag-invite kay Duterte sa Senado na numbalik ulit kung bakit ko siya sinuportahan noong 2016 We Love You PRRD. So ang ibig sabihin, makabayan, yung kanyang pagsuporta noon kay PBBM sa year 2022 po na election, kaplastikan lang yon. Sinuportahan niya kasi nga nakita po ni Senyorita na majority po ng mga Pilipino suportado rin po yung Marcos CPBM. Kaya sinakyan niya, makabayan. Di ba? Plastic na plastic talaga eh.
Sakto ba yan, senyorita? At saka, alam niyo po mga kabayan, itong si senyorita, no, hindi siya sana dito sasakay po sa mga ganon. Kasi nga, hindi niya naman po nire-research deeply at saka thoroughly yung issue dito kay Digong. Basta lang narinig niya dito po sa mga sinasabi po ng kanilang kaalyado, ng mga DDS, ng mga anti-Marcos at ayaw po kay BBM, doon lang kasi siya nakikinig. Pero dito po sa mga investigations ginagawa po ng Quadcom hearing, siguro may masmasan po ang kanyang utak makabayan. Na ito talaga pong si Digong may ginawang kabulastugan at dapat talagang itong si Digong ay kakasuhan po ng ICC makabayan. Bakit ICC si Ivan? Kasi nga takot po ito si Digong sa ICC. Kaya nga inaamin niya doon po sa Senate hearing makabayan na dapat daw siya na po ito yung kakasuhan, wala po yung ibang kapulisan ng mga tao niya noon. Dapat siya daw yung aakuin niya daw yung kasalanan ng makabayan at siya daw ang kakasuhan dito. At maghintay daw siya na kakasuhan. At kapag hindi siya kakasuhan po ng ating gobyerno makabayan, ng ating justice system, naku po, papasok talaga ang ICC. At saka last time po, yung during po sa Senate hearing makabayan, nanood pala ang taga-ICC. Diba? So marami silang makuha dito ng mga ebidensya. Galing po talaga from the horse mouth ang ebidensya, inamin na po ni Digong ngayon. Lulusobin si Digong ng taga-ICC makabayan. At sino nang sabi niya si Ivan? Yung pong spokesperson po na attorney ng taga-ICC na isa pong Pilipina makabayan. Di ba in-interview siya ni Karen Davila? Sinabi niya na nanood pala yung ICC makabayan. So itong si Digong, malilintikan yan. Di ba, senyora? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, so, isa tumar natin. Nandyan po si Ruby Tabilin, hi to Leah Samantha, Edwin Gomez, hi to Ding Cristina Sordilla, Nenet Rojas, Teodoro Canillas, nandyan po si Ruben Gorospe, Susan Reyes, Juan Pingi, Lucrecia Candido, hi to Pink Lover from Dubai, nandyan po si Susan Reyes, Susan Onarsi, Greg Bacanaman, nandyan po si Leonardo San Jose na nandyan sa Morong Rizal, and hi to Mary Jane Tan. Mga kababayan ko, before tayo pupunta doon kay PBM, may nakita kasi ako na mga ang dami lang comment Ang dami lang post doon sa Twitter mga kababayan. At sali nag-flooding sa Twitter, hindi masyado doon sa Facebook kasi sa Facebook ang nag-cover nito yung Taps Coalition lang, si Joy De Vera, yung Third Floor Studio, yung Kibuloy Fanatics mga kababayan. Sila nag-post ito. Ano Sir Ivan? Diba, 4 days ago na ba? Or 6 days ago, meron kasing balita na lumabas makabayan. Nalalaban natin yung tungkol po kay Duenas. Diba yung si Duenas makabayan, yung co-accused ni Kibuloy na doon po sa US ngayon na kung saan nag-plead guilty makabayan. So diba meron nangyari na plead agreement or yung bargaining agreement na kung saan kapag aakuhin niya yung isa sa mga ikinaso sa kanya na kung saan yung pong visa fraud makabayan, kapag aakuhin niya ibababa ang penalty yung ikinaso sa kanya makabayan. Di ba nalaman natin yan? At saka nagdiwang Nagdiwang yung mga membro po ni Kibuloy tsaka yung mga idol po ni Kibuloy makabayan. Nang idol nga pala kay Kibuloy na kung saan you cannot put a good man down makabayan. You cannot put a good man down. Maganda yung balita na yan kasi ang mga kaso daw ni Kibuloy doon sa US dinismiss na makabayan. Di ba naalala ba natin yan? Di ba yan kagad po ang mga sinasabi ng makabayan? Dinismiss daw yung kaso ni Kibuloy doon sa US at saka kalat na kalat talaga yung balita na yan kasi nga sila po ay tanga makabayan. Hindi ba alam na nakipag-bargaining dito yung pong co-accused ni Kibuloy, yung pong si Duenas makabayan. At meron pong nangyari 3 days or 4 days ago yata yon na meron pong dalawang co-accused kasama po ni Kibuloy, disenyo po sa ginawa ni Duenas makabayan. At para po sa karagdagang balita na yan, let's watch this. Tinanggap ng Korte sa Estados Unidos ang guilty plea o pag-amin sa mas mababang kasalanan ng Administrator at Human Resource Manager ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas. Ayon sa ulat, kinumpirma ni Judge Terry Hatter Jr. ng United States District Court ng Central District ng California
na sumang-ayon si Duenas na magpasok ng guilty plea sa kasong conspiracy to defraud the United States kapalit ng mas mababang sentensya. Nakasaad sa plea bargain deal na si Duenas at mga kasama nito ang nag-aayos ng peking kasal ng mga KOJC member na US citizens sa iba pang miyembro ng grupo upang makapasok ang mga ito sa Estados Unidos. Nakatakda sa February 24 ang paglalabas ng sentensya kay Duenas. Samantala, dalawa pang KOJC officials ang sasailalim naman sa plea bargain hearing sa kaparehong kaso sa November 18. Sa November 18 pa pala mga kabayan, tas advance yung balita ng SMNI. Sabi po ng SMNI mga kabayan, charges for major offenses against KOJC members in the US dismissed anyo. Dismissed anyo sa November 18 pa pala mga kabayan. Tas sabi dito, last October 26, sabi po ng SMNI, US Attorney's Office in California dismissed forced labor, money laundering, and human trafficking charge against KOJC members Amanda Estopare at saka kay Gia Kabaktula mga kabayan. So yan pong dalawa na yan ang nag-plead guilty para po meron ditong mangyaring bargaining mga kabayan. So November 18 pa pala, tas advance po lang sinasabi mga kabayan na ang kaso daw, ang major offenses against po sa mga KOJC member na bago mga kabayan, yung dalawa, na-dismiss na daw. November 18 pa pala mga kabayan. Gunggong talaga no. Grabe ka fake news peddlers itong SMNI hanggang ngayon mga kabayan. Diba? SMNI, fake news that matters. Ngayon ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Grabe talaga. Hindi ko alam kung sinasadya niya lang iligaw ang tao para lang mapaganda ang imahe. O hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng guilty. Ayan. Well, kaya po ito yung ating intro. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, meron po kasing report na inilabas na naman ang grupo ng SMNI, ng grupo ni Kibuloy, na dismiss na raw po ang mga kaso, yung lahat ng kaso ni Kibuloy sa Estados Unidos. Yan ang kanilang pinapalabas. Parang papugi points. Dahil daw po, merong panibagong mga opisyal at kasamahan nila sa Amerika ang umamin, nakipag-bargaining agreement ulit, feel guilty sila doon sa kanilang mga kaso. At ang pinakahuli ay yung kaugnay doon sa US visa fraud. Inamin po nung isang, sino ba yung umamin? Yung Amanda. Iba yung Amanda sa Pilipinas, iba yung Amanda sa Estados Unidos. Na merong sabwatan, meron talagang nangyari na US visa fraud na kanilang ginawa. At sangkot daw dyan, may kinalaman ang leader at opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Okay? So kung di ako nagkakamali, lima na yata yung mga opisyalis ni Kibuloy na umamin. Nauna dyan si Salinas doon sa Hawaii, nung nahulihan sila ng dollar doon, noong 2017, 2018 yata yon. Tapos nasundan ni Marisa, di ba? Tapos mayroon pang dalawa. At ngayon may bagong dalawa daw na muli ganun din umamin. Yung sa Hawaii, tungkol dun sa di umano'y dollar smuggling, yung nagsakripisyo si Salinas. Ito naman si Marisa, umamin na meron silang ginawa talaga na parang pinake nila yung marriage contract at saka mga divorce ng kanilang mga member para maging American citizen. So inamin nila, guilty din sila doon. Ito naman tungkol sa US visa fraud. Ngayon, ang pinapalabas ng kampo ng ni Kibuloy, especially ang SMNI, although ayaw ko na sanang itapik ito dahil pag galing sa SMNI, talagang madalas fake yan. Kasi ang identity nila, fake news sila. Kaya nga sila ipinasaray. Kaya nga cancel ng Kongreso ang kailang prangkisa dahil fake news ang SMNI. On record dyan sa Congress. Kaya sana ayaw ko rin patulan. Kaya lang, naaawa ako doon sa mga tao na naninlang. Kasi na-scan ko, ayaw ko na ipakita sa inyo, ay baka maka-copyright pa ako eh. Na-scan ko yung mga comment at ang aking personal na opinion, yung mga nagko-comment doon na nagpapasalamat, congratulations, magaling daw at nagtagumpay na wala ng kaso, na-dismiss na si Kibuloy, kung ano-ano, yun po yung mga member nila. Karamihan doon mga member nila, sila rin yun.
Ngayon, pinakakalat nila yon sa kanilang mga social media platform para iparating sa mamamayang Pilipino dito at sa abroad na mayroon ng akwital, malinis na si Kibuloy sa Estados Unidos. Nako! Kaya nga ang aking intro ito ba'y talaga sinasadya nila para mapaganda ang image? O hindi nila alam kung ano yung guilty? Ay umamin Umamin na involved doon sa fake marriage at saka divorce. Umamin din doon sa US visa fraud. O pag umamin ka, guilty ka, may kasalanan ka, parurusahan ka ng batas ng Amerika. At merong agreement. Yung agreement na yan, merong kapalit yan. At doon sa kanilang pag-amin, sinabi nila merong sabwatan ang Kingdom of Jesus Christ, mga opisyal at leader nito. O paano makakawala si Kibuloy? So kung ano magiging kaparusahan ng mga umamin sa kanilang mga paglabag sa batas sa Amerika, yun din ang posibleng maging kaparusahan ni Kibuloy. O paano magiging acquittal? Paano madidismiss? Yung pag-amin, hindi dismissal. Yun ay pagtanggap ng pagkakamali at ang kaparusahan ang susunod doon. Kung maging hatol ng korte, base sa agreement nila 5 taon o 10 taong makukulong, kung makukulong yung mga umamin, makukulong din si Kibuloy sa Amerika. Makukulong din yung ibang mga opisyal na kinasuhan na dahil nga sabwatan ito. Yan po yung hindi nila may paliwanag Parati nilang pinapalabas na acquittal na, dismiss na, papugi points. Hindi po ganon. At alam nyo, ito yung aking interpretation sa nangyari niya. Napakasama ng dating na yan. Alam nyo kung bakit? Di ba si Kibuloy tinanong sa public hearing sa Senado, sabi niya wala siyang kinalaman doon sa mga nangyari sa Amerika. Gawa-gawa lang daw yun. Sabi niya wala. Pero umamin yung kanyang mga opisyal doon. Yung administrator at matataas na opisyales ng Kingdom of Jesus Christ, umamin. Guilty nga So, ibig sabihin yan, kung guilty yung mga umamin doon, ang leader ay si Kibuloy, kasama siya sa maaaring guilty at makukulong. Tapos ngayon na sinabi niya doon sa public hearing sa Senado, hindi daw yung totoo at gawa-gawa lang yan. Di ba? Inihulog ng mga taga nasa Amerika si Kibuloy. Dahil yung nasa Amerika, umamin na ng pagkakamali at pagkakasala at sila'y willing ng parusahan ng batas ng Amerika dahil yun ang dahilan yun po ang kapalit ng admission. Nag-feel guilty ka. So, wala nang mahabang trial. Kung ano magiging kaparusahan, nahatol ng korte ng Amerika, yun ang paghihirapan niya kung ilang taon siyang makukulong. So, kasama si Kibuloy doon. Paano? Sabi niya wala siyang kinalaman. Ano yun? Sa kanila yan hindi nila pinapaliwanag. Kasi ang kanilang mga balita, ang SMNI, yung kanilang mga grupo, scripted lahat yan. May director yan. Kung ano ang sabi ng kanilang mga amo, yun ang ilalabas. Pero sa nakakaintindi ng rule of law, sa nakakaintindi ng sitwasyon, hindi naman tayo nagmamagaling, pero yun po yung kahit naman saan bansa, pag ikaw ay nag-feel guilty, merong kapalit yan kaparusahan. Makukulong ka dahil umamin ka na ginawa mo yung paglabag sa kanilang batas. Kahit dito sa Pilipinas. Di ba pag binasahan ka ng sakdal, yung arraignment na tinatawag, tinatanong ka ng korte, guilty ka ba o not guilty? Di ba tinatanong yan? Pag sinabi mong not guilty, ibig sabihin lalaban ka. Tuloy ang trial. Ipaglalaban mo yung sarili kasi not guilty. Pag sinabi mong guilty, mabilis ng proseso nun. Kasi inamin mong guilty ka, may kasalanan ka, parurusahan ka na lang, formalidad na lang. Yun po yun Kahit saan lugar, ganun ang pinag-uusapan. Guilty o not guilty? Tinatanong yan. Ang nagsasabi ay yung akusado. At dun sa Amerika, ang nangyari, yung mga opisyal na kampo ni Kibuloy, yun sila yung mga umamin dun sa paglabag sa batas sa Estados Unidos. Paano madidismiss yun? Paano acquittal yun? Pag umamin ka, hindi acquittal yun. Pag umamin ka, kaparusahan ang palit nun. At kung anong kaparusahan ng mga umamin, yun din ang kaparusahan ng mga kasapakat, conspiracy, ng mga opisyal at leader ng Kingdom of Jesus Christ. Yan po ang totoo. So, ingat kayo, dahil kaya ako ito binabalita, wala namang personalan, pinakakalat nila kasi malinis na sila. May epekto pag inaral nyo ang kanilang sinasabi at yung nangyayari sa Amerika sa mga kaso, magkalayo ang kanilang paliwanag, magkaiba ang kanilang interpretation. At ako, yan ang aking sariling interpretation. Pag guilty, nag-feel guilty ka, merong accountability yan. Mananagot ka.
Hindi yun acquittal, hindi yun dismissal. Yun ay kasunod, ay pananagutan. Kahit batas dito sa Pilipinas o batas kahit saan lugar, pag umamin ka, ang kapalit nun ay kaparusahan. Hindi kalayaan. Kalayaan after kung ilang taon ka pinarurusahan ng kanilang batas, kung ilang taon ang violation mo na pagkakakulong dun sa kanilang mga batas. Batas dito at batas sa abroad. Ganun po yun eh. O, di ba? So, huwag kayo magagalit. Ang katalinuhan, kaalaman, ay kayamanan. Ang panlilinlang at paniniwala sa mga panlilinlang nakakababayan ng moral. Nakakaawa naman talaga yung mga Kibuloy fans makabayan. Yung mga nang-idol po dito kay Kibuloy, kawawa naman talaga eh. Bakit? Sila po ay maraming tanga makabayan. Or baka nagtanga-tangahan lang talaga kasi nga nabulag sila sa mga sinasabi po ng kanilang mga vlogger, na mga DDS, mga Temarcos po ng mga vlogger. Nabulag kasi sila sa mga sinasabi doon. Lalo na marami pong magunggong po ng mga vlogger makahabayan, binubulag nila lagi ang kanilang mga viewers at hindi po inaalam yung batas. Kapag mayroong nakita kagad sa balita po na dismiss na, i-dismiss na yung kaso ni Kibuloy daw sa US, yun kagad po sasabihin makahabayan, kaso daw ni Kibuloy na-dismiss na doon sa US, nakita ba natin si Kibuloy nandun ba sa US? Diba gunggong talaga eh. So talaga pong nakakaawa itong mga DDS. Lahat ng mga DDS makahabayan binulag naman kasi. So anyways, isa na rin po natin. Nandyan po si Jaime Abolincia from Cavite. Hi to Jess Subto from Calamba, Laguna. Hi to Sonny Aguinaldo. Nandyan rin po si Romeo Caro Gicato Jr. Hi to Maximo Magdalena from London. I-shoutout natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Nida Sanga from Vancouver, Canada. Nandyan po si Lolita Maneha. Hi to Maria Teresa Romero na nandyan sa Imus, Cavite. Shoutout daw kay Apple and Hef or Sin or Excel, and hi to Kay Landrito at Flor at Morey. Hi to Sports Inobe from South Korea. Shoutout rin po kay Evelyn Garcia. Mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo ang balita kay PBBM at saka ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Malaki ang pinsalang iniwan sa bansa ng paghagupit ng Bagyong Christine. Kabilang sa naapektuhan ay ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng bansa. Kasunod nito, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na madaragdagan pa ang pasanin ng mga apektadong individual, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kaya ipinag-utos niya sa Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralan ang implementasyon ng temporary relief sa pagbabayad sa kuryente ng mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Sa isang statement, sinabi ng Pangulo sa ERC na agarang pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa singil ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity mula ngayong buwan hanggang Disyembre. Dapat din anyang ipatupad ang staggered o paunti-unting pagbabayad sa naturang mga buwan kung kinakailangan. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi pa rin ang hakbang na ito ng pamahalaan para matulungan ang mga naapektuhan ng kalamidad. Tuloy naman ang pagsisikap ng National Electrification Administration o NEA na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na malubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Katunayan, mula sa 2.1 million household connections na naapektuhan sa kabuuan, nasa 500,000 kabahayan na lamang sa ngayon ang sinisikap nilang maibalik ang supply ng kuryente. Ayon sa NEA, sa Pangasinan, 168 mula sa 192 barangays ang may supply na ng kuryente. Sa Batangas, 76.2%. Sa Naga, 76% ang na-energize na. Sa Iriga naman, 54% pa lamang ang naibabalik at ipinatutupad pa rin sa ngayon ang manual shutdown sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Sa Albay, 62% ng household connections ang nasupplyan na ng kuryente, habang 92% naman daw sa Catanduanes. Normally, assessment will come in after full restoration, but we have initial data in these affected areas. It already runs more or less approximately at 50 million and counting. Kasi mahihirapan pang i-assess dun sa mga lugar na lubog pa sa tubig. But in any case, tuloy-tuloy naman ang aming pagtulong at pag-augment ng pagpapadala ng mga additional manpower, additional boom trucks to fully help the affected areas restore electricity.
Sa ngayon, nagpadala na raw ng 40 team sa Albay ang NEA para tumulong sa restoration efforts doon kahit hamon pa rin sa ngayon ang ilang lugar na lubog sa tubig. Tiniyak naman ng NEA na may linya ng kuryente ang critical service establishments gaya ng hospital, evacuation centers, ports at iba pa. Safety will be an issue here not unless and until mawala ang mga tubig to make sure na safe ang pagre-restore ng electricity. Yun lang ang magiging balakid sa atin, ano? But rest assured that all distribution assets that will be used are already on standby. Magkakapit-bisig ang mahigit 30 ahensya ng gobyerno, katuwang ilang international organizations para wakasan ang gutom at kahirapan sa Pilipinas. Nagbabalik si Clazel Pardilia. No Filipino should go to bed hungry, and that no community will be overlooked in our fight against poverty. Yan ang hangarin at direksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para magawa yan, pinagtibay ngayong araw sa ilalim ng Joint Memorandum Circular ang kampanya laban sa kagutuman at kahirapan. Sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nagkaisa ang higit 30 ahensya ng pamahalaan at international organization, kabilang ang Department of Agriculture, Tanggapan ng Agrarian Reform at Social Welfare and Development. Natiyakin na may sapat at masustansyang pagkain ang bawat Pilipino at bawasan ang kahirapan sa mga komunidad. Binuo noong 2016, iniuugnay nito ang mga community-based organization gaya ng mga grupo ng mga magsasaka at mangingista sa mga government feeding center at hinahanapan ng market para maibenta ang kanilang mga produkto. Through this, we can improve farm productivity, link farmers, fisherfolk, other food producers to larger markets, provide secure income, ensuring that our children, our mothers, our most vulnerable have access to nutritious food. Dahil sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nakalikom na ng higit kumulang 200 milyong piso ang mga community-based organization. Palalakasin pa ni Pangulong Marcos ang kapasidad ng mga magsasaka at mangingista sa pamamagitan ng pagbibigay ng credit o pautang at insurance. Pagtatayo ng mga pasilidad sa pagsasaka gaya ng irigasyon at paggamit ng digital mapping system bilang bahagi ng commitment na zero hunger o walang magugutom na Pilipino. This year, we directed all government agencies and encouraged all local government units to support its implementation to bolster our efforts towards zero hunger, food and nutrition security, and sustainable agriculture. Ayon sa ginawang survey ng Social Weather Stations, 37% ng mga Pilipino ang nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang buhay sa ikatlong quarter ng 2024. Kumpara na karaang taon, parehong panahon. 24% naman ang sumagot na lumala ito. 38% nagsabing walang pagbabago. Isinagawa ang pag-aaral mula September 14 hanggang 23 na kinabibilangan ng 1,500 na respondents sa buong bansa. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng International Conference on Women, Peace and Security na nagaganap sa Pasay City. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vels? Dayan, ngayon ang unang araw ng International Conference on Women, Peace and Security kung saan nakilahok ang halos 700 delegates sa binubuo ng mga foreign ministers at saka ng mga kasapi ng peacemaking organizations dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Forging collaboration and convergence for advancing women, peace and security ang tema ng okasyon. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng International Conference on Women, Peace and Security o ICWPS. I'm delighted to join our government officials in welcoming the delegates of the International Conference of Women, Peace and Security to the Philippines. Since this summit is about women, my husband, Ferdinand Marcos, asked me to personally convey our welcome and to let you know that the Philippines is honored to host a conference of this significance and stature. Let's give a big round of applause to all the women, to welcome our women and also our men to our beautiful country. Once again, welcome to the Philippines. Hindi lumala, sa halip ay bumuti pa nga.
Yan ang iginiit ng Malacanang Department of Justice kasunod na naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan nila, batay sa datos ay malaki ang ibinaba ng crime rate sa bansa. Hindi pinalampas ng Malacanang ang pahayag kahapon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado na tumaas umano ang krimen nang matapos ang kanyang termino. Sa isang pahayag na inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya, taliwas naman ang mga sinabi ni Duterte sa mga datos ng Philippine National Police. Katunayan, imbis na tumaas, bumaba pa ang bilang ng mga krimen sa bansa. Bukod pa riyan, masisiguro umano ng palasyo na sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na pananatili ang kapayapaan sa bansa at hindi kailanman na isa sa walang bahala ang hustisya at karapatan ng bawat Pilipino. Sa pahayag naman ni Duterte sa drug den sa San Miguel, Manila na malapit sa Malacanang, sabi dito ni Executive Secretary Bersamin, lumang impormasyon na ito, naaresto na ang sospek, nasabat ang kanyang mga kagamitan sa droga at patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang kanyang mga kasama. Lahat naman anya ito, patunay na mas ligtas at may seguridad sa kasalukuyang administrasyon. Kahit naman ang Department of Justice, iisa ang naging sentimiento hinggil sa mga naging pahayag ni Duterte. Inilatag pa ng DOJ na katunayan mula July 1, 2022 hanggang nitong January 31, 2024, bumaba ang crime rate sa Pilipinas ng 10.66% kumpara sa naging crime rate mula December 1, 2020 hanggang June 30, 2022. Ang mga krimen na bumaba ay rape, physical injury, robbery, murder, carnapping at homicide. Ang tanging tumaas lang umano ay ang theft na nasa 4.79%. Kaya naman, ibinabasura ng DOJ ang mga pahayag ng dating Pangulo. Tiniyak din ni Secretary Jesus Crispin Remulla na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ang kapayapaan at seguridad sa mga Pilipino. Okay, so alam niyo ba kung bakit yan sinabi ni Digong Makabayan? Natalamak daw yung krimen, nagbalikan daw yung mga kriminal sa panahon ni PBBM. Bakit niya sinabi yan? Kasi gusto niyang i-divert ang atensyon Makabayan at para po makalimutan ng taong bayan ang kanyang sinabi sa kanyang panahon, di ba sabi niya Makabayan, give me 6 months. 6 na buwan, lilinisin natin ang Pilipinas. Wala nang droga sa Pilipinas, wala na pong mga kriminal Makabayan. Nangyari ba yon in just 6 months Makabayan? Hindi nga mas lalong lumala Makabayan. At saka kalaunan, sabi niya, gusto niya daw humingi ng extension ng another 6 months. Hindi pa rin po natugunan yung drugas at saka yung mga kriminal sa Pilipinas Makabayan. At doon po napahiya itong si Digong. At bakit niya sinabing talamak ngayon sa panahon po ni BBM? Kasi nga hindi niya matanggap Makabayan na sa bloodless war on drugs sa panahon po ni BBM, epektibo naman kasi. Epektibo Makabayan, walang natigi, walang nagorgor, kundi yung crime rate sa Pilipinas bumaba na po. Diba napansin ba natin yung data galing po sa PNP Makabayan? Magsinungaling ba yung PNP ng kanaanggalang data Makabayan? Epektibo naman kasi, kaya yung mga DDS, yun pong si Digong, hindi kasi niya matanggap na epektibo naman pala yung style ni PBBM na bloodless war on drugs Makabayan. O di ba? Kaya nga sinupalpal siya ni ES Bersamin Makabayan kasi nga nagsinungaling itong si Digong. Gusto niya kasi na siya po palagi to yung highlight. Gusto niya kasi na siya dito po yung palaging magaling Makabayan. Sa tingin po ng mga DDS, siya ay magaling. Pero sa tingin ngayon ng mga matitinong tao, yung marunong po gumamit po ng utak Makabayan, hindi magaling si Digong. Bakit? Binudol niya lang po ang taong bayan kasi protektado niya yung alleged drug lord sa Pilipinas. Diba? So anyways, forward tayo. Kasi nga, diba after po sa Senate hearing ni Digong, doon po sa Senado Makabayan, nagkaroon kagad po ng press conference kagabi or kinagabihan. So doon po sa kanyang press conference Makabayan, meron siyang nasabi doon. Kasi tinanong siya ng isa po sa vlogger yata yun, if not mistaken. Kasi mas marami doon ang vlogger kaysa mainstream media Makabayan. Narinig ko kasi yung boses po doon ni Boss Dada, narinig ko yung boses doon nila ni Bisdak, at saka yung mga vlogger po na Makabayan. Nakita ko doon or narinig ko doon na isa pong mainstream media, I think dalawa lang yata. Yung SMNI, at saka nandun rin po itong News 5, nandun rin po yung I'm not sure yung isa, ang UNTV yata yon if not mistaken. So ngayon,
Tinanong siya tungkol kay PBBM Makabayan kung totoo ba daw yung sinabi niya na during po sa kanyang mayor pa siya doon po sa Davao City Makabayan, na totoo ba yung kanyang sinabi na nandun po sa listahan itong si PBM, nandun po sa narco-list, listahan po ng mga alleged na gumagamit Makabayan or yung mga drug lords sa Pilipinas. Pero binawi niya, ipinagtanggol niya si PBBM Makabayan. At tungkol po dito sa tanong po, di ba sinabi po ni Sara Duterte na sinabi ni Sara na hindi daw magaling at hindi po marunong maging presidente si PBBM. Ito po ang kanyang sagot, Makabayan. Ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos laban sa tirada ng kanyang anak na si VP Sara. At kasunod ng mga tirada ni Digong noon kay BBM, sinabi niya, ngayong wala na pala ito o wala ito sa narco list. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Woo! Hindi na bago kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag binabanatan at tinatawag na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa prayer rally nga niya sa Davao noong Enero, sinabi rin ni Duterte na nasa narcolist na dati pa ang presidente. Nung ako'y mayor, tinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Binuweltahan na siya dati ni Marcos at sinabing epekto lang ng fentanyl ang mga sinasabi ni Duterte. Pero sa press con kahapon matapos sumarap sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narcolist si PBBM. Kung nandyan yung pangalan niya, I would not voice a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. In fairness to the President, wala. Hindi naman lingid sa marami ang lumalalang iringan ng dating unit team ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero kahit ang dating Pangulo, ipinagtanggol si Marcos sa birada ng anak na hindi ito marunong mamuno. I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. So ang ibig niyang sabihin mga kabayan, kulang sa expectation itong si Sara Duterte dito kay PBBM kasi gusto niya, ang role model daw ni Sara Duterte itong si Digong. Gusto kasi ni Sara Duterte na mahilig po magmura si PBBM. Ang gusto kasi ni Sara Duterte, yung mahilig po mambudol ng tao mga kabayan. Ang gusto kasi ni Sara Duterte, yung protector ng isang drug lord. Kaya siguro niya nasabi at kaya niya po nasabi na ito pong si PBBM ay hindi magaling at hindi po marunong maging isang presidente. Kasi nga gusto ni Sara Duterte katulad po ng kanyang tatay makabayan. 'Di ba? Mahilig po mantigin ng tao, mahilig po mang-encourage ng kapulisan natin na titigin mo 'yan. Kahit isang inosente makabayan. Kaya nga merong EJK, kaya nga merong war on drugs makabayan. At saka doon po sa Senate hearing, nalaman natin na ang dami pala talaga po na nadamay na mga inosente na matay po dahil po sa war on drugs makabayan. Ang dami no? 600 plus yata yun if I'm not mistaken. 600 plus ba or almost libo yung sinabi po ng isang pari makabayan. Or pari ba yun o isang pastor? Diba doon po sa Senate hearing po sa Senado. Diba? So gusto ba ninyo na ganun na klase na leader itong si PBBM? Gusto ba ninyo mga kababayan na katulad kay Digong? Please comment sa baba, sa babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? And also insert po natin. Kasi si Kabayan Noli de Castro, in-interview niya ito pong si Asierto Makabayan. Nalaban natin si Asierto, yung dating pulis po ni Digong na ngayon ay nagtago na Makabayan kasi nga siya po ay pinagplanuhan dito na ipapaligpit ni Digong kasi siya po ay maraming alam Makabayan. For more details, let's watch this. Ay bakit po ang mga napapatay ay na mga nasa kalsada at halata namang mga pangkaraniwan tao, kumisan nakatsinelas lang, yan ang binabanggit din ng mga magulang ng mga napatay. Bakit ho gano'n? Anong nangyari doon?
Actually, kabayan, ang sinasabi ko nga is yung ginawa ni Duterte na war on drugs, hindi yan talaga kampanya laban sa droga eh. Okay. Yan ay cover up niya. Kasi siya, protector siya nila Michael Yang eh. Saka ni Alan Lim eh. Sila ang nagpapasok ng droga eh. Kumbaga is, pagpasok ng droga sa atin, sa custom, kumbaga yung protection nila bayad na eh. Yung distribution sa baba. So bayad na yung custom? Oo, yung distribution sa baba ng mga street pusher, yun yung pinapatay kasi para pakita na galit. Para pakita na laban ako sa droga. Pero ang pinapatay niya, yung maliliit. Pero yung malalaki, pinoproteksyonan niya. Opo. Saan nagagaling ang droga? Actually, ang droga is galing sa Myanmar. Nandun yung production site eh. Okay. Pero ang sindikato ay mga Chinese. Kumbaga is kabayan is Chinese ang sindikato, ang production nila is Myanmar dahil nagkakagulo sa Myanmar, maraming laboratory do. Ang nagbibigay ng order kung paano i-distribute kung saan sa bansa is ang Chinese drug syndicate na nakabase sa China. Opo. At ang naging ang naging gateway nila sa atin sa Pilipinas. Sabi nga ni Pangulong Presidente ni Pangulong Duterte, si Michael Yang ay pagador niya ng mga negosyo. So, parang si Michael Yang ang gatekeeper ng droga, saka si Alan Lee. Pero siya ang economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Ano ho yun? Parang pantakip lang? Pantakip lang yun eh. Actually nga, sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi ko inimbestigahan kaagad kung meron na akong report. Ibinigay ko nga yung report sa kanila para humingi ng advice kung anong gagawin na susunod. Walang advice? Wala namang advice eh. Tapos paano mo maiimbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PSG? Wow! Ganun ba? Diba? Paano ka magkukonduct ng surveillance sa isang tao na protected sa itaas? Kaya nga, gumawa ako ng report para humingi ng advice sa kanila. Wala man silang binigay na advice eh. Wala. So in other words, baliwala yung inyong report? Talagang wala. Talagang wala. Binaliwala nila. Opo, okay. Kami pa yung inipit. At dahil nga sa ginawa namin, dahil dun sa report na yon, nagtago kami ni Paji dahil nagtago kami hindi dahil sa tinatakbuhan namin ng batas. Okay. Tinakbuhan namin ang threat sa amin kasi pinapapatay talaga kami. At proven naman na yan dahil nawala si Master Sergeant Liwanag at hanggang ngayon nawawala pa si Captain Perote. Opo. Okay. Ito, hindi ko makakalimutan nito bilang isang broadcaster. Iyong mapabalita, iyong 2 magnetic lifters na nawawala. Anong nangyari ho doon? Actually, kabayan, yung magnetic lifter na nahuli sa customs, MICP, ang information ay galing sa akin. Ibinigay ko kay Director Pardo kay Jimmy Guban. Okay. Kaya na-discover yung shabu na yan sa loob ng magnetic lifter sa MICP dahil sa informasyon ibinigay ko sa kanila. Okay. Pero bakit nawala yung isa? Actually, kabayan, ang sabi ng DOJ doon sa kanilang resolution, yung sinasabi mong dalawang magnetic lifter, ang binabanggit mo is yung nasa Cavite. Ang sabi ng DOJ, walang drogang nakuha doon. Kasi talaga namang walang nakuha eh. Okay. Ang nagsasabi lang naman na merong nakuha doon is yung K9 kasi umupo. At inaano ni Director Aquino na talagang meron doon. Pero wala silang nakuha kahit 1 gramo. Kaya ang sabi ng DOJ doon sa kanilang resolution is walang kaso doon. Kasi nga walang nakuha ng droga eh. So, bakit walang nakuha ng droga? Nakuha na ng iba? Baka ho na nailabas na ng sindikato. Okay. Ito ba, may alam ba ho kayo kung sino nasa likod kapag binabanggit yung anak ni
Pangulong Duterte at saka yung asawa ni Vice President Sara Duterte? Actually, kabayan, yung sa magnetic later, identified ko yung dalawang nag-import. They are Taiwanese. Taiwanese? O, mga Taiwanese sila. Actually, binigay ko rin naman yung pangalan na yan sa Blue Ribbon. Saka medyo maayos pa si Director General Aquino. Ibinigay ko sa kanya yung informasyon. Yung sinasabi naman about kay Pulong saka kay Attorney Carpio, actually, to be honest, wala akong information diyan. Wala kang information kanila? Dahil ano yan Davao yung operation nila. Ako, nandito lang ako sa Manila. Hindi ko pa naabot yung kanilang, kung ano man yung ginagawa nila. Opo. Doon sa ginawang hearing, Congressman Barbers, binabanggit po doon yung Empire 999, kung saan 560 kilogramo ng shabu sa Mexico, Pampanga, na iniugnay din kay Michael Yang sa Empire 999? Opo, yun din po ang dinig ko. Okay. Kaya po nila ako naimbitahan doon sa committee ni Congressman Barbers noon. Is kasi nga connected na naman si Michael Yang diyan doon sa nakuha na yan doon sa sa Pampanga. Pero ang pinagtatakaw ng taong bayan hanggang ngayon, parang wala lang. Si Michael Yang lagi nababanggit pero walang nangyayari sa kanya. Kasi nga po protected siya ni Presidente Duterte. Pero wala na sa kapangyarihan si Presidente Duterte. Oo, pero wala naman si Michael Yang dito. Yun. Okay. Hindi siya nagpapakita. So okay. So, may pinakita ho kayo kasing parang flow ng droga, parang ganon, kasama ng mga protector. Tama ba? Opo, meron po akong ginagawang diagram para hindi po yan yung akin. Pero hindi ko pa napapinalize. Kasi nga po, yung napapanood ko sa quad ko, parang link ni Michael Yang sa ni Alan Lim is puro pababa. Yung connection nila sa Pogo, sa Parmali, sa Pero siyempre, yung sindikato, meron silang protector. Kaya nga sila lumalawak yung kanilang galamay. Kasi somebody's protecting them. At based on my experience, ang nagprotekta sa kanila, kay Michael Yang sa kay Alan Lim, ay itong si Chief PNP Bato de la Rosa, Chief Oscar Albayalde, si Director General Aquino, Director General Villanueva, si Bongo, at si Presidente Duterte. Sila nagprotekta diyan sa dalawa na yan. Kaya lumaki ang galamay nila at ang problema ng Pilipinas ngayon is napakalaki. Yung palang matrix na yon ay galing kay Colonel Rowena Garma. Opo, yung pinakita niyo po. Opo. Kayo ba yung magkakilala ho ni Garma? Ay, hindi po. Hindi ko po siya kilala. Okay. Narinig ko lang po yung pangalan niya na talagang open secret yan sa PNP na talagang very, very close siya. Kay Presidente Duterte. Okay. So, ang parang sinasabi ho lagi, yun nga, nangunguna sa matrix na yan, si Pangulong Duterte. Parang sumasabi tuloy na siya ang number 1 protector ng mga shabu dito sa Pilipinas. Tama ba sabihin nyo yun? Sa akin po, ang assessment, siya po talaga ang siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Andiyan na po ang klase, ang basic example niyan is si Michael Yang at si Alan Lim. Dahil minsan hindi man lang inimbitahan yan si Michael Yang ng PIDEA o ng PNP para i-confront sa report na ginawa ko. At yan si Alan Lim. Tuloy kabayan, yung unang report ko is hindi ko pa nga
ang title ng unang report ko is yung Johnson Chua Drug Trafficking Group. Johnson Chua. Hindi ko pa kasi siya yung may-ari ng laboratory sa Domoy, sa Davao. Kaya hindi namin siya nahuli. Anong relasyon niya kay Pangulong Duterte? Actually, hindi ko pa nadidiscover. Pero with the revelation ni Las Cañas, ako, naisip ko tuloy na yung laboratory na dismantle namin sa Domoy noong December 31, 2003, 2004, ay paring alam niya noon pa. Nino? Kung kaibigan ni Presidente Duterte, kasi binabanggit niya na 1999 pa lang, kaibigan niya na si Michael Yang. Si Michael Yang saka si Johnson Chua, silang magkasama dun na nag-establish ng laboratory sa Domoy, saka sa Cagayan de Oro. So yung possibility na kilala ni Presidente Duterte si Johnson Chua ay hindi malayo. Posible. Opo. Okay. So si Michael Yang talaga, after presidente, si Michael Yang na. Hindi mo na si Bongo. Si Bongo, kasi okay. Pero ang gate, wala naman hong dadaan lalabas kay Presidente Duterte nang hindi dumadaan kay Bongo. Yun. Walang makakadiretso sa kanya? Diba? Maski nga, diba, si Colonel Garma, sabi niya, kumukontak siya, bago niya makausap si Presidente Duterte, si Bongo muna. Si Colonel Garma is malapit na malapit kay Presidente. Of course. Bakit nadama siya kay Bongo? Oo. So, lahat ng bagay ay dumadaan kay Bongo. Okay, so isa na po natin si Gorgonia Angala, kasama natin si Emelita Sumailo Kilay, hi to Emma Valdez, Ernest Cantor Fabian, nandiyan po si Alicia League, Boboy Elmido Cosin Sadugyo, kasama rin po natin si Janet D. Narvaez, hi to Shimizu LB, Apple Nash, JRN, nandiyan po si Homer Co, hi to Elsa Sabuco Hieronimo Singgian, nandiyan po si William Esteban Berdogo, Jaime Ignacio, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so mga kababayan ko, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon ko. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do